Isang magandang araw po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. This one, property presentation tayo, house and lot, well-designed, tropical house. Napaka-ideal dito sa Zambales kasi alam niyo naman, Zambales, coastal area kaya medyo mainit. Pero this time of the year, magandang pasok ng hangin. So this house is well-designed, dinesign po ng anak ng may-ari. Maganda, okay. So without further ado, pakita ko na sa inyo. Of course, fronting road, no? Itong kanyang frontage is 22 meters. May 100 square meter garden kayo dito, no? Tapos sliding gate, malapad, pedestrian gate, vehicular. So yan, pwede nyo lang slide to, magaan lang po yan. And then ito yung carport, no? Pwede nyo namang one day, kung gusto nyo pang hindi kayo satisfied dito, pwede nyo naman palagyan ng mga dingding or pa-concrete nyo na. Pero syempre, matatakpan yung ganda ng bahay. Ito, tropical house, tropical design po yung bahay. Ganda, no? Diba? Tapos, nagbe-blend yung color niya sa natural green. Earth color ang tema ng bahay. Yan. Tapos may accent yung kanyang posts, may accent ng bato.
Nice, no? And then, dito sa labas, makita nyo, naka-long span, wood plastic spandrels, kaya matibay yan sa elements. Ikot muna tayo sa bahay no, bago tayo pumasok sa main door. Right. Gusto ko muna pakita sa inyo itong paligid niya. May mga Indian trees na dito. And then here, of course, meron siyang plant box, no? May setback siguro mula dito sa bakod, about 3 meters. Alright. Bagong gawa lang po itong bahay na to. I think this was constructed last year. Ang ganda ng color niya, mga boss, mga sir. Napakalamig sa mata ng kulay niya. Parang matagal lumuma itong bahay na to. Unang-una nga, yung kulay niya, hindi basta-basta kahit mag-fade yan, maganda pa rin, magbe-blend pa rin yan dito. And then, yung kanyang spandrels, como nga yan ay wood plastic, hindi po yan basta-basta luluma. Diba? Okay. May swimming pool to, dito sa likod. Now, ito yung likod ng ng bahay, no? By the way, yung orientation niya, itong likod facing east and facing west, and then north, south. So, talagang gitnang-gitna siya. Right? So, yan. Then here, meron silang swimming pool dito sa likod. Diba? Automatic yan. Automatic filtration system. Every 3 hours, gumagana yung filter niya. Pwede nyo rin po siyang i-manual. Now, ang size ng pool is 2.5 by 6 meters. Itong loob, no? 2.5 by 6 meters. And then, ang depth niya is about 5 feet, yung pinakamalalim, at pababaw papunta doon. Okay? So, basically, safe yan sa mga bata, no? Bantayan nyo syempre. Ito yung likod ng bahay. Very aesthetic pa rin. Ang ganda pa rin, no? Ang ganda ng design niya, di ba? Now, ito, pumasok doon ng konti, lumabas to. Sa kabila naman, iba rin. Kaya, although hindi siya symmetrical, pero may pagka-symmetrical yung dating niya. No? Parang kahit saan ka tuminging angle, ang ganda ng bahay. Maski nandito ka na sa likod. 'Di ba? Maganda lahat ng anggulo. Hindi magulo. Now, ito, laundry area. May sarili po yan septic tank bukod sa septic tank ng bahay. Kaya wala kayong makikita mga brackish water dito o maduming tubig dito na pakalat-kalat. Ito ang laundry area. Yan. Nice, no? So, pwede pa kayo maglagay dito ng lababo or dito yung tapon ng washing machine. Ito, meron ng provision. Kung maglalagay kayo ng washing machine, meron na kayong tubo dyan na magagamit. Tapos, doon yung tapon ng tubig. Eksakto lang yung size ng ng laundry area ninyo. Makakagalaw kayo ng maayos. Meron kayong lababo ditong stainless. Kung meron kayong mga, alam niyo na, yung mga karne, manok, kakatayin, whatever, pwede nyo gawin dito yan. Di ba? Ito yung timer ng pool. Yan. Pwede nyo siyang iset, no? Halimbawa, wala kayo, para tuloy-tuloy lang yung pag-filter niya, para pagdating ninyo, ready to use ang pool, set nyo lang yung timer. Okay? Pwede nyo rin palagyan to ng pinto, sliding glass door, eventually kung gusto niyo para kapag umuulan, hindi pumapasok dito. At naka-gravel na yung paligid, Ayan, May isang puno ng mangga dito. Piko. Malalaman yung pag piko kasi matulis ang puwet. And then, may mga tanim na ditong palm trees, palmeras. Gitnang-gitna yung pagkakagawa ng bahay in terms of setback sa magkabilang paligid. Ito, ganun din almost ang size tingin ko eh. Okay? Eksakto lang yung bakod, hindi siya masyadong mababa, hindi rin siya masyadong mataas para maganda yung flow ng hangin. So, dinesign ito ng architect with, a tropical climate in mind. Dahil nga, mainit talaga sa Zambales, and yet, kapag ka nandito ka,
hindi siya ganun kainit. Nararamdaman mo yung palo ng hangin. Ano? Okay. So, ayan. Ganda ng bahay na to mga boss. One of the most beautiful houses na na-vlog ko dito sa Zambales. Sa totoo lang. Hindi siya ganun kalaki pero very ideal siya para sa isang small family. Now, ang concept kasi nito, kapag nandito ka, para kang nagbabakasyon and yet, andun ka sa bahay mo. Diba? Ito yung lanay. No? Maluwag. Alright? Again, para kang nagbabakasyon lang, meron kang swing dyan, meron kang mesa dito, at meron kang double door. Yun. So, coming from there, sa gate, pagpasok nyo, di ba, you will be greeted by the swimming pool. No? Right? And then ito, pwede nyo buksan yan, of course, dire-diretso kayo sa pool. Kapag init na kayo, kabababa nyo ng car, yan, buksan nyo lang yan, diretso na kayo sa pool, dive na kayo dyan. Alright? Di ba? Oh. Galing. Okay? No? Now, may parang mini chandelier dito. Pin lights, no? Tapos, ito yung parang receiving area. No, parang nga kayong nasa isang isang villa ng resort. Okay? And then, pag kaliwa ninyo, nandito yung dining area, living area, at yung formal kitchen or everyday kitchen na rin yan. Diba? Parang kulay stone, diba? Yung kanyang theme. No? Gray, tapos brown, wood plastic composite ang kanyang kisame. Kaya talagang matagal yan mag-fade. Actually, lifetime na yan. Ang ganda ng nakikita niyo yung hampas ng hangin, yung galaw ng kortina. Diba? Yun eh. Yun yung tropical design na maganda. Ayan, no? Diba? Nakita nyo? Tagus-tagusan yan papunta doon. Palabas dito. Kaya maganda yung circulation ng hangin. Kahit hindi kayo naka-electric fan dito, once you feel that breeze, maganda ang temperature. Alright. Now here, so meron dito nga may accentuation ng another na naman dito, wood plastic composite na na wood slats. Yan. Then, pwede kayo maglagay ng mas malaki pang TV dito if you want. Pwede nyo ring ilagay doon siguro sa dingding na yon. And then, this is your living area. Alright, this house comes fully furnished. Alright? Lahat ng makikita nyo dito sa loob, it's yours sa presyong ibibigay ko. Yan. Nice, no? Ganda. Para ka lang talagang nagbabakasyon. And yet, ito ang iyong bahay. Nice. Ayan, kita mo yung sasakyan mo dito. At dito, kita mo yung garden pag binuksan mo itong kortina. Actually, pag bukas lahat ng kortina, bukas ang bintana, yung natural light, di ba? Pasok na pasok dito. Ayan, no? Then, there's your dining area, kitchen, open layout, dire-diretso yan. So, while you are cooking here, you have guests, tuloy-tuloy lang interaction nyo. Di ba? Ganda. Synthetic granite. Ang ganda ng tiles, no? May mga saksakan sa gilid, just in case na meron kayong mga food processors dyan. Kahit saan nyo ilagay, meron kayong outlet. Di ba? And then, this is also, can be your, nook. Breakfast nook. Right? Center island. Naka-built-in na yung inyong lutuan. Gasol and electric. Then here, nandyan.
So, yung tiles niya, mga boss, mga sir, no, hindi siya diretso, nakaangat pa dito. Nakataas to. Hindi kagaya ng iba na ito nakalapag na dyan, di ba? Yan, no. Ito umangat pa, no? About 2 inches. Ito. Yan. Oh. Tapos, hindi siya dire-diretso, may division. Kaya, nandito lang talaga yung gasol ninyo. Tapos, saksakan para dun sa electric stove. And then, you have your drawers here. Ang gandang kulay, no? Talagang ang ganda ng blending ng kulay ng bahay. And then here, may lababo. Modern. Diba? Cabinets. Yan. Okay? Pulido, mga boss. Kasama na po itong ref. Toshiba. Yayamanin, mga boss, mga sir. Oh. Tama yun, dapat may charcoal para mag-absorb ng amoy. Yan. Smart ref. Talaga naka-customize siya dyan sa lugar na yan. Oh. Then, dito yung mga pantries nyo. Di ba? Yung mga food, everything. Yan, yan. Tapos, nandyan yung mga circuit breakers. Nice. Hindi kagaya ng ibang house na nakikita nyo kung nasaan yung circuit breaker. Ito ang ganda ng pagkaka-hide niya. Okay, so ito, from the kitchen, pwede kayo lumabas din sa swimming pool. So may pintuan siya dito, meron din siyang access dito, ano? Siyempre, kapag gusto mong kumain agad from the pool, pwede kang dumire-diretso dito sa kusina. Alright. Now, check natin yung mga rooms. Diba? Ayan. No? So, from the living area, punta tayo dito, sa side na to. Pwede pa kayo maglagay ng mga upuan dito. Mga paintings, dyan sa wall, no? Babagayan yan kasi madaling bagayan talaga yung kulay gray. Kasi very natural ang kulay. Alright. Ito yung first room. Wow. May sariling toilet and bathroom. Mataas ang kisame dito, mga boss, ha? Of course, meron kang view ng swimming pool from here, di ba? Kita niyo si Jowa, naka-bathing suit. Ayan. There you go. Nice. Ganda ng kortina, parang kumot, no? Okay. Yan. Mataas ang door, ha? Hindi siya standard. Ang laki pinto. Ang ganda tignan sa bahay pag malalaki yung pinto. Pero hindi naman yung masyadong malaki na parang palasyo na, no? Ito maganda, malaki yung pinto. I think this is about 10 feet yung door, no? Tapos nasa 12 feet yung ceiling, cove ceiling. At meron yata tong ilaw. Yun. See? Di ba? Oh. Okay? Yan, nagpapalit-palit yung kanyang kulay. Warm light, daylight, super daylight. Okay. Ito kasi nasa gitna yan eh. Yan. O, yan. Pero ako mas preferred ko yung ganyang kulay. No? Romantic. Now, you have your king-size bed. Here. Na may dalawang bedside tables. Solid wood. Sakto lang ang headboard, hindi masyadong mataas. Okay, may bintana dyan. And then, ito yung kanyang toilet and bathroom. Wow. Yun, no? Modern ng water closet. Okay, yun. May sensor, ha? Biglang umilaw. Pagpasok ko, biglang umilaw. And I think umiilaw to. Yan. Yun, di ba? Oh, galing. Oh. Alright? Lababo, of course. Patay yata yung tubig. But anyway, ganda ng lababo. Bukas mo. Oh, di ba? Nice. May drainage dyan para, syempre, may drainage din doon. Maraming drainage, no? Kaya sigurado kayo na hindi magkakaroon ng stagnant yung tubig. Tsaka mukhang maganda yung pagkakaklebe niya.
And then, ito ang shower area. May hot shower. Magandang shower head, no? Laki, para ka naliligo sa ulan yan. And then, may hot and cold, of course. Talagyan ng mga shampoo, sabon. Ganda ng bintana. Ganda ng tiles hanggang taas. Enclosure. Yan. Sliding. Pwede mo slide dalawa, no? Ano? Yan. Nice. So, yan. Diba? Mga boss, mga ma'am, mga sir. Ganda, no? May tag price pa. Hindi pa nagamit tong bahay na to. Wala pa pong tumira dito. No? Ang ganda rin ng accent dito. Para talaga siyang parang gawa sa kahoy yung bahay and yet hindi siya gawa sa kahoy. You have that feeling, no? So, nagdadagdag yun ng, alam nyo na, psychological influence, sabihin na natin, ano, na feeling mo malamig dito sa bahay dahil nga malamig ang kulay. Now, this is the walk-in closet. Yan. Ang daming shelves, no? Alright. Nice. Ayan. Ganda ng CR. No? Well thought design. Ganda. Kung ako may pera, bibili ko na to. Baka may gusto mag-sponsor sa inyo dyan. No? Ayan, no? Ganda. Hanep. Split type aircon, of course, kasama na yan. Okay. Next room. Yung bahay, in 300 square meters ang floor area and yet para kang nakatira sa mansyon. No? Parang ang laki ng ginagalawan mo. Yun. And then here, may dalawang rooms dito. Ano po? Sharing common toilet and bathroom. Yan. Basic and yet modern ng water closet. Magandang lababo. Vanity mirror. Hindi monotonous ang design or ang theme ng CR, no? Merong parang wood accent dito, pero tiles po yan. Tapos yan. Yan. Shower curtain. And nakalubog dito syempre sa may part ng shower area. May provisions kayo kung maglalagay kayo ng hot and cold shower. Diyan na, oh. Naka-ready na. Isaksakan na doon. Yan. Ito yung mga pindutan. Alright? Ganda. So, paglabas nyo ng CR, boom! Dire-diretso na. And then, ito yung isang kwarto. This is where you have the view of the garden and the frontage. Yan. Right? And then, merong, I think this is a double-sized bed. No? Or, queen-size bed. Yeah. Ganon din ang kisame. Ganon din ang ilaw. Nagpapalit-palit din yan ng color. Okay, ang ganda rin ng pasok ng hangin. Malaki kasi ang bintana. No? Tsaka hindi ordinaryong ano yung ginamit nila, no? Sa kanilang windows. Maganda. Okay. Sabi ko nga, ang taas ng pintuan. And here is the third room. Ang size siguro ng room, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 30 to 35 square meters po ang kwarto. Maluwag. Yes, maluwag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, mga 30 square meters yung floor area ng kwarto. Same to. Maliit lang yata ng konti ito. Okay. Ganun ang kisame, no? Yan. Maraming mga provisions ng outlets, no? Diba? So, kahit saan kang maglagay ng appliances mo later on, o kung ano man, diba? Wala kang problema, hindi mo kailangan ng extension. Pwede ka maglagay ng malaking TV dito sa wall na to. Alright? Yan. Diba?
No? Buksan nyo lang lahat ng bintana, hindi nyo na kailangan ng electric fan. Actually, hindi nga ako masyadong pinawisan eh. Iba ang flow ng hangin dito. Iba ang circulation ng hangin. Parang ang dami niyang puno. Okay? Wow. So there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Yung mga interesado dyan na gustong ma-acquire itong property na to, sariwang-sariwa. Okay. Yan. Basta tayo. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir. Interviewin po natin si Ma'am Julia, right? Ma'am Julia, tungkol sa bahay na to, kung magkano, gaano kalaki, no, yung concept ng design. At ang nag-design po kasi nito, yung husband niya, na anak na may-ari. Ma'am Julia, ang ganda ng bahay. Ano yung konsepto nito? Tropical house? Yes, tropical house siya. So, as you can see, maraming mga halaman. Oo, and then maraming may halaman. swimming pool. May swimming pool. So, pagpasok mo ng pintuan, swimming pool agad, di ba ma'am? Yes. Tapos, maganda yung pasok ng hangin. Okay, recap tayo ma'am doon sa figures. Gaano po kalaki yung floor space, floor area ng Itong bahay? house, ano siya, 300 square meter. 300 and then square yung meters. totality, yung buong lot area Oo. is 500 square meters. 500 square meters. So, nasabi rin sa akin kanina, ang frontage is 22 Yes. at ang haba is 23. Okay, ma'am. So, titled to, ma'am, di ba? Yes, clean title. Clean title. Ready for transfer. na Ready siya. for transfer, mga boss, mga ma'am. Sir, ma'am, magkano binibenta yung property? Asking price is 9 million. 9 million. So, we will shoulder the transfer of title, Oo. capital gain tax, Oo. and attorney's fee. Shoulder na rin namin. So, there you heard it, mga boss, mga ma'am, mga sir. 9M lang ang bibitawan nyo. Lipat na kayo dito. It's all yours. Itong Yes. magandang bahay na to. Alright, so there you go. Yung mga interesado po dyan, nandyan ang aking contact details, nandyan ang aking Viber, WhatsApp, and Globe. Email, schedule kayo ng ocular visit ninyo. Sasamahan ko kayo dito. Sasamahan namin kayo ni Ma'am Emeline. Tutour namin kayo sa bahay na to. San Marcelino is about how many hours drive from Manila? Oh, around 4 hours, 30 minutes. It's about 120, 130 kilometers from Metro Manila, starting mula doon sa Balintawak exit. Tapos, from National Highway, dito, gano'n siya kalayo, ma'am? 2 minutes walk 2 lang. minutes walk lang. Ang lapit lang po ng National Highway. Tapos, gano'n siya kalayo sa Palengke? Mga 5 minutes. 5 around minutes 5 drive. minutes, yeah. Less than, ano? And then, of course, San Marcelino is a progressive town. Meron na itong Jollibee. Yes. Yeah, meron na 7-Eleven. At nag-sprout na yung mga ano. In fact, nandito pa yung provincial hospital. Meron na rin Save More. Yes. Oo. Marami ng 7-Eleven din And dito. then po sa kanto, tatayo na rin po yung McDonald's. So, Okay, magkakaroon na rin ng McDonald's. Huwag nyo nang antayin tayo yun dahil tataas na naman ang presyo ng property na to. Exactly po. Exactly. Okay, so, there you go. Tawagan nyo ako, text nyo ako, PM nyo ako. Again, maraming salamat po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. And Ma'am Julia, thank you very much. Ano po? thank you for your time. Yes, thank you very much. Till the next video, ciao.